Hi mga ka-vlog! Ngayon, sobrang exciting ang araw na ito para sa amin dahil first time naming bibisita sa Intramuros. Taga Cebu kami at kakalipat lang namin dito sa Manila. Sa aming mga vlogs, ipapakita namin ang lahat ng masasayang activities at mga bagay na pwede niyong gawin dito sa Manila, lalo na para sa mga first timers. Ang ating destination ngayon ay ang Intramuros. Alam niyo ba, ang Intramuros o within the walls sa English, ang puso ng lumang Maynila. Ito yung naging kuta at pinatibay na syudad noong panahon ng mga Kastila. Marami pa rin nakatayong fortifications dito na pwedeng akyatin at hangaan. Pwede kayong maglaan ng ilang oras para maglakad-lakad dito. Maraming matatandang gusali, simbahan at mga guho na makikita. Exciting, di ba? So yan guys, kumain muna kami dito sa KFC. Bago kami mag-tour mamaya doon sa Fort Santiago. So, nag-book kami ng tickets through Klook app at dito sa main gate ng Fort Santiago, may separate lines sila para sa nag-book via Klook. It's super convenient. So, kung wala kang Klook app, don't worry. Marami pang options para makapag-book ng trip dito sa Intramuros. Pero, ready ka na bang malaman ang dapat bayaran at mga guidelines sa bawat tourist attraction dito? Tara, simulan natin. Una sa lahat, dito sa Fort Santiago, ito ay open from Monday to Friday, from 8 a.m. to 10 p.m. at hanggang 8 p.m. lang ang last entry. Sa weekends, from 6 a.m. to 10 p.m. naman. Last entry, 8:30 p.m. Entrance fee is 75 pesos for regular and 50 pesos for discounted rates. Kung pupunta ka naman sa Casa Manila Museum, closed every Monday pero open from Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 6 p.m. Same entrance fees as Fort Santiago. Dito pwede kang magbayad via cash, PayMaya, or GCash. Punta naman tayo sa Baluarte de San Diego. Open daily from 8 a.m. to 5 p.m. Last entry at 4 p.m. Located ito sa Santa Lucia Street Corner, Muralla Street. And lastly, ang Museo de Intramuros, open from Tuesday to Sunday, pero Tuesday to Friday by appointment lang. Weekends, open naman sila from 9 a.m. to 5 p.m. Entrance fee, same din, and cash lang ang accepted dito. Para sa full details at iba pang sites and updated information, bisitahin nyo lang ang website ng Intramuros at nasa description box below. And don't forget, kung may discount ka, like kung student ka, senior citizen, or PWD, make sure to bring your valid ID. So ready na ba kayong mag-explore sa Intramuros with us? Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa more travel vlogs around Manila. Let's go and explore history together. Meanwhile, ito yung Fort Santiago dito sa Intramuros. Wala siya. Lapit man siya. So first stop natin itong moat. Alam nyo ba, this was restored back in the 1980s kasama ng main gate. This man-made canal connects to both the Pasig River and Manila Bay, effectively making Fort Santiago an island during its prime. Imagine, this place served as a strategic defense point against invaders. And here we are sa Fort Santiago Gate. This gate leads to the inner sanctum of the fort. Sadly, it was destroyed during the Battle of Manila in 1945. Pero ang main gate, decorated with the relief carving of Santiago Matamoros or St. James the Moor Slayer, ang patron saint ng Spain, together with the coat of arms ng Kingdom of Castile and Leon. Alam niyo ba, ang Plaza de Armas ay central feature sa lahat ng fortresses na itinayo ng Spaniards sa kanilang mga colonies sa buong mundo. Ang bawat fortress, may ganitong plaza where the action happens. At ito pa, sa Plaza de Armas, itinatabi ang mga armas at rifles ng mga sundalo kapag hindi ginagamit. Imagine, puno ito ng mga sundalo noon at nagdidrill araw-araw. So mga ka-vlog, andito tayo ngayon sa isang napaka-historic na lugar, ang Museo ni Rizal. Before kayo pumasok, paalala lang po na bawal mag-video at kumuha ng pictures with flash sa loob. Pero no worries, dadalhin ko kayo sa isang virtual tour para ma-feel nyo rin ang vibe ng museo. Alam niyo ba, dito mismo sa museong ito, makikita ang huling prison cell kung saan ikunulong si Rizal bago siya binaril sa Bagong Bayan. This place is dedicated sa buong life story ni Rizal. Akala ko kilala ko na si Rizal dahil sa mga textbooks sa school, pero ang dami pa palang details about his life, how talented and skillful he was, at kung gaano niya kamahal ang ating bansa. Sobrang worth it ang visit dito. More than just learning, it's about feeling connected sa ating national hero na through his writings and actions. So kung naghahanap kayo ng deeper understanding about Rizal at gusto niyong ma-inspire sa kanyang dedication,
Museo ni Rizal is a must visit. Talagang mag-iiwan ito ng marka sa puso ninyo. So kung dadaan kayo sa Intramuros, dito sa Fort Santiago, please don't miss out Papa Cafe for a quick cool down. Sarap ng mga drinks nila, perfect sa very hot weather like this. Talagang perfect ang timing ng refreshments dahil sobrang init ng panahon. Kung plano nyo ring pumunta dito, I suggest magdala kayo ng pamaypay, paayong at syempre tubig to stay hydrated. So after namin sa Fort Santiago, we decided to hire a tour guide. Hindi namin na-realize agad na ang laki pala ng Intramuros at mahirap siyang i-roam around without a guide. Dito sa Intramuros, madali lang maghanap ng tour guide. Most of them lalapit sa inyo. Pero make sure na may ID sila at try para madali kayong makapaglibot. Our guide charged us 350 pesos each for a 30-minute tour around Intramuros. Sobrang informative ng tour. Nag-lecture pa siya about the history of the place. And guess what? Your tour guide can also be your photographer. So perfect yon para sa mga gusto ng IG-worthy photos. So I hope you enjoyed our quick tour at Fort Santiago. We will be posting our vlog sa other places here in Intramuros soon. So sana please watch it. So don't forget to like and share and subscribe for more adventures around our beautiful Philippines. Thank you for watching and see you in our next vlog.